Walang sinasanto. President Bongbong Marcos nababaliw na. Lahat ng malalapit sa mga Duterte tinitira. Senator Camille Villar pinaiimbestigahan na din ng Pangulo. BBM wala na sa tamang tono at napapraning na. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Lumabas na nga ang tunay na ugali ni President Bongbong Marcos at walang katapusang pagtataydor sa mga ginagawa nito sa mga Duterte at sa mga taong malalapit sa pamilyang Duterte. Matatandaang nasa alyansa ni PBBM si Senator Camille Villar, ngunit lumapit din ang senadora kay BP Sara. Kaya umusok na naman ang balitang pinaiimbestigahan umano ni BBM ang negosyo ng pamilya ni Senator Camille Villar. PBBM nababaliw na. At ito nga ang matindi. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang deny ng deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanyang tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo ito pa kayang si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan talaga ang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession. Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire kay si Claire naipasa yung obsession na yan. Kaya nga mantakin mo, any issues na lumalabas against Malacanang or critic against the president or Malacanang or the entire department, entire executive branch, matik na po yan ang sisisihin po ni Yusek Castro ay ang mga Duterte. Kahit hindi lang naman po ang mga Duterte ang pumupuna. Ang ginagawa kasi nila, pag may problema, pag merong mali na lumalabas, ang gagawin nila, hindi, Duterte lang yan. Ang mga nagpapakalat niya, mga Duterte, pinalalabas nila na sinisiraan lang sila ng mga Duterte. Diba? Sandali. In the first place, bakit kayo sisiraan? Si Pangulong Duterte naging presidente, hindi mo pwedeng maging presidente yan. Yung anak niya, ang taas ng trust rating. Sa survey pa lang, kulelat na kayo. Kasi ang mga naninira, yung mga nasa ilalim. Totoo. Yung na mga kandidato, halimbawa, yung dyan sa Maynila. Sa Maynila, di ba? May lumabas na ngayon. Survey na naman, I think, sandali, pinost ko yun 40%, just to be sure, para baka mamaya, maano tayo, mabuti ng sigurado, 40% po si Yorme. Walang biro. Pero medyo nakakapagtaka lang doon, kasi umahabol yung sinusukan na ng Maynila. Ito po ang bagong April 20 to 23. Ito ang pinakabago ho ito Latest ho ito. 63% si Yorme, si Lacuna 18%, at si Versosa, kasali pa ba yung na yun? 16%. Nako po. Wala palang kwenta talaga ito si Versosa, no? Wala. Puro daldal lang puro daldal, puro sayaw, puro pakit na mga artistang iniimbitahan niya. Wala talaga kakwenta-kwenta ito si Sam Versosa, no? Mantakin mo, 16%. Kaya nga naman, todo-todo ang banat nila kay Isko. Binanatan ni Isko binanatan si Isko nitong mga kagrupo ni Hani Lacuna. Ito naman si SB, non-stop sa kanyang pagrarally, negative rally. Mantakin mo
Meron silang bagong pautot ngayon. Actually, matagal na yan. Although pinupush nila ngayon. Diba? Mantakin mo, pinupush nila ngayon dun sa korte na yung sa pagbebenta ni Yorme daw nung Divisoria, bla bla bla, ganyan. Wala namang problema dun. Yun po ay nasa kapangyarihan ng isang mayor at sinasabi daw nila may korupsyon daw dun. Mantakin mo, eto nga sa rally ang lakas ng loob ni Yorme magtanong. Sabi ni Yorme sa rally, sabi niya, meron ba dito nagutom during the pandemic? Alam mo, that is a very risky question. Paano kung sabing meron? Ako, gutom ako. Di ba? Delicate yun eh. You can only ask that question if confident ka na wala talagang nagutom dahil namahagi kayo ng pagkain during the pandemic. Ang sabi niya pa nga doon, di ba? Pinapadalang kayo ng grocery. Hindi pa nga ubos yung grocery nyo, may dumarating na uling bago. Paano ho nangyari yun? Dahil nga po doon sa mga ginawa ni Yorme, isa na nga ho dyan yung hindi na kumikita ang City Hall ng Maynila, kaya niya nga ibinenta na. Kasi hindi na kumikita, lugi na, ika nga mas mabuti nang ibenta. Ganun na nangyari doon di ba? So, anong ibig ko lamang pong sabihin? Ngayon, binubuhay nila yan. Parating na ang eleksyon sa ilang araw na lang, di ba? Sa 11 days. Parating na eleksyon, biglang binubuhay uuli niya. Ang tanga-tanga dito, yung suot ng mga t-shirt na Manila is not for sale. Yun yung t-shirt na suot during sa mga rally ni Sam Bersosa. Ay sus, ginuog yun Gago! Napaka-obvious tuloy na yung pagdemanda na yun, it is not really to seek the truth or to make Isko accountable. But definitely, ang rally na yan is para laang siraan si Yorme sa Maynila. Napaka-obvious. Bakit ko nakikikwento ito? Kasi ganun naman talaga ang pattern sa politika. Ang naninira ay yung mga nasa ilalim. Ang mga naninira ay hindi yung sikat. Di ba ho? Tapos, pinabaligtad nitong administrasyon ni Marcos na ang naninira mga Duterte. Hoy, mga gunggong, mga animal. Hindi kailangan manira ng mga Duterte. Ang taas ng survey nila. Kayo ang bababa. Pabagsak, padumadaus-dus. Hindi kayo kailangan siraan. Dahil sira na kayo. Sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan when your enemy commit mistakes or committing a mistake, di ba? Wag mo daw pansinin, wag mong punahin. Bakit? Hayaan mo lang siya magkamali na magkamali. Yun ang ibig sabihin yung quotation na yun di ba? Wag mong pabansinin, wag mong pigilan, wag mong anuhin. Baka mamaya magising pa yan, magbago pa yan ng estilo. Ganun ho. Di ba? So, si Marcos at ang administrasyon niya patuloy na gumagawa ng katarantaduhan na ikababagsak ng kanyang gobyerno. Anong halimbawa ko dito? 1. Maling-mali yung pag-hire nila kay Castro, Yusek Claire Castro. Mawalang galang na, Madam Yusek Claire, pero mali talaga yung pag-hire sa'yo Bakit? Yung sabi mo nga, hindi ka naman inutusan, estilo mo lang yan. Yung estilo mo mali. Sablay. Bakit? Hindi kailangan ng attack dog ng administrasyon ni Marcos. Ang kailangan niya ay magaling magpaliwanag patungkol sa mga programa ng administrasyon. Sa madaling salita, dumepensa. Baka sabihin mo, the best defense is an attack o kaya best defense is an offense. Hindi ho. Mali yun. Mali ho yun sa gobyerno. Kailangan mo, sabi nga nila, di ba, tulad ng sa aking sinabi po, ano ba ang kasagutan sa fake news? Simple lang ho. Real news. Yun ang kasagutan sa fake news. Hindi yung sasabihin mo, fake news yan. Fake news yan ng vlogger na yan. Fake news to. Fake news yan si Duterte. Fake news yan si VP Sara Duterte. Hindi ganyan ang pagkontra ng fake news. Ang tunay na pagkontra ng fake news ay sabihin mo yung totoong news. Di ba? Hanap ng ebidensya against fake news. Kunwari, mayroong nag-akusa. Kung sasabihin mo, anong ebidensya mo sa pag-aakusang ganyan? Mali. Mali. Ang dapat mong gawin, Attorney Claire, is to present your evidence that
particular news is a fake news. Di ba ho? Hindi yung kukontrahin mo lang yung nagkikriticize sa gobyerno. O sasabihin mo lang, fake news yan. Hindi, present something to us. Present an evidence. Hindi yung ebidensya mo, kasi yung ebidensya mo sablay din eh. Ano yung ebidensya ni Madam Claire? Mantakin mo, ganito ebidensya ni Claire, ha? Kita naman natin kaliwat kanan sa balita, sabi ng newscaster, kaliwat kanan sa balita ang krimen. Ngayon lang kahapon or ngayon, nakalimutan ko na. Basta, nung isang araw lang, lumabas yung news na meron na namang pinatay. Diyan sa Kalibo ba yun? O, may pinatay na dating mayor na mamamahayag sa loob ng bahay niya. Diba? O, may ganyan. And araw-araw yan. Expect mo araw-araw may ganyan lumalabas na balita. May kandidato rin na, eto nga grabe ho, araw-araw halos may namamatay na mga kandidato. Tapos, ito ang nakakapagtaka lang dito mga kababayan. Instead na sabihin niyang, ito yung mga hindi totoo yung balita na yan kasi ganito po talaga nangyari dyan. Hindi totoo itong balita na yan kasi ito po ang nangyari dyan. Ito po isang malaking kasinungalingan. Ito ay ganito. Hindi. Anong sagot niya? Hindi totoo yan. Bakit? Pag ako lumabas ng bahay, wala namang nanaksak sa akin. Wala namang snatcher. Hindi naman ako na-snatch yan. Anong klaseng tagapagsalita yan? Di ba? Hindi yun ang hinahanap sa'yo. Yun ang opinion mo. Actually, yun ang tunay na opinion. Hindi po yun fact. Bakit? Sa'yo lang nangyari yun eh. Paano doon sa iba? Una-una, nasa loob ka ng subdivision. Naturalmente, paglabas mo ng bahay, walang sasaksak sa'yo dyan. At walang mag-snatch sa'yo dyan. Sigurado ako, exclusive naman village ikaw nakatira. O kung hindi man sa village, isang kondo. O, sigurado may gwardya. Ibig sabihin ko lamang po mga kababayan, isa sa mga sumira sa administrasyon ni Marcos, walang iba kung dito si Yussi Claire Castro. Kasi nga, instead na ipakita niya yung kanyang trabaho na tama, tulad ng pagbibigay ng mga pagpapaliwanag ng mga ebidensya na hindi totoo yung mga kinikriticize ng tao, hindi. Ang ginawa niya, inatake lang niya mga Duterte. Una yan. Okay? Pangalawa po, sa tingin ko, na kung bakit nasisira na yung gobyerno na yan, ay ang ginawa nila sa pagkikidnap kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, eto kasi, kung sino man yung nagplano niyan, which is sabi nga ni SILG Remulla, kasama si Presidente, si Anyo, si Gibo, tsaka siya. Sabi nga niya, etong plano na ginawa na ito, which is inamin din ni Yussi Claire Castro na galing sa presidente. Sabi niya, 'di ba, na gagawin ng presidente kahit sa tingin ng kahit hindi daw popular yung isang bagay. So inamin niya yung ginawa ni Marcos na pag-alis dito kay Pangulong Duterte. Ito masakit. Akala siguro nila masisira ang mga Duterte. Hindi. Sobrang nagkamali sila ng todo sa galaw nilang yan. Akala nila hihina ang pangangampanya. Kasi hindi na makakatin si Pangulong Duterte. Nangyari, lalong lumakas si Pangulong Duterte. At ang kanyang Duterten. Ang mga tao ngayon, grabe ho, sa rally, pumunta ho kayo sa rally. Talagang mga tao, grabe ho ang sigawan. Talagang Duterten. Pumunta ka nga sa rally ng kalaban eh. Kahit sumisigaw na yung mayorong dyan, may video dyan, sumisigaw yung mayor ng BBM. Yung mga tao, Duterte sinisigaw. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Saan ka nakakita ng ganyan? Kwento nga sa akin ng mga taga-Caloocan. Ito kwento sa akin ng mga taga-Caloocan. Tuwing dumadaan daw si Trillanes, may sumisigaw ng Duterte. Kwento sa akin ng mga taga-Caloocan yan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ano lang ang ibig ko lamang sabihin? Kesa na makasira sa imahe ng mga Duterte yung pagkidnap sa kanya, lalong nakabuti. Lalong lumakas ang Duterten. Mantakin mo? Lalong lumakas po ang Duterten. Ganong katindi ho. Tapos, sasabihin nila, naninira lang ang Duterte. Hindi kailangan manira ng Duterte. Yung ginagawa ninyo,
yan ay paninira sa sarili nyo, kayong administrasyon. Ikaw, Marcos, sa mga desisyon mo sa buhay, ang nakakasira sa sarili mo. Ha? Tingnan mo kasi yung mga nakatabi sa'yo, bulong ng bulong. Tignan mo yung mga ginagawa mo. Yan ang nakakasira sa administrasyon mo, yung ginagawa mo. Hindi ang Duterte. Tapos maglalagay ka pa dyan ng isang attack dog na sisisihin ng Duterte. Pabagsak ka na ng todo-todo. Ang ratings mo, pabagsak na. Baka pagtapos mo, 0 na yan. Di ba? O, bakit? Kasi nga, sa mga ginagawa mo. Ngayon, etong subpina na ito, isa na namang hakbang para masira etong si Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kayo kaob-ob o kamangmang sa katotohanan. Masyado kayong out of touch, ika nga. Bakit? Sa tingin nyo ba pag napakulong nyo si VP Sara Duterte, masisira ang mga Duterte? Sige nga. Mas lalong magagalit ang Pilipino. Ako, kinakabahan ako eh. Oo, walang biro, kinakabahan ako. Pag pinakulong nyo si VP Sara Duterte, kinakabahan ako. Ako, ayoko ito. I pray that it will not happen. I really pray. Kasi mainit na ulo ng mga taga Mindanao. Mainit na. Meron na nga ako nakitang video eh. Ng may mga hindi ako pabor sa ganyan. Ayoko sana ng ganyan. Pero hindi ko sila mapipigilan. Ano ba naman ako? Isa lamang akong tambay na nagbibidyo-video. Hindi ko mapipigilan to mga kapatid nating Muslim. May nakita akong video, may hawak pang mga baril yung subukan yung galawin si VP Sara Duterte. Meron silang babalang ganon. Ako, sabi ko, ganito na ba nangyayari? Kasi, iba kasi nangyayari sa Luzon eh. Mga kababayan, iba nangyayari sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Iba rin po ang kultura ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Itong mga taga Mindanao, hindi ho ito umuurong sa labanan. Hindi, ito hindi ko sinasabing tama. Hindi ko rin sinasabing dapat gawin. Pero, ito'y isang paglalahad lamang ng katotohanan. Itong mga taga Mindanao po, hindi po yung mga simpleng tao. Tandaan ninyo, ilang dayuhang lahi na ang sumakop sa Pilipinas. Dayuhan. Hindi ho nila talaga nasakop ang Mindanao. Nandyan ho talaga yung mga todo-todong pumalag. Ganun ho katindi yung mga tao dyan. Tapos ang gaganyan ninyo pa ay yung tinuturing na bayani sa Mindanao, ang mga Duterte. Kaya sabi ko nga I hope and pray na it will not go to a disaster itong gagawin nila kay VP Sara Duterte. Magkakagulo talaga. Sa tingin ko and ayoko yun. Ipapanalangin kong hindi mangyari yun. Bakit? Well, baka hindi lang madugo yan, matindi mangyayari dyan. Mga kababayan. Kaya ako, nakikiusap ako sa administrasyon na ito, mag-isip naman kayo. Mag-isip kayo. Sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kita nyo yung mga rally na yun. Iyon ay isang matinding rally na nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipinong lumaban kung sakasakali. Kaya napipigilan lang yung mga ganyan kasi naandyan pa si VP Sara Duterte. Naandyan pa siya.